Dadalhin na sa Maynila sa Huwebes ang mga bahagi ng bumagsak na eroplanong sinakyan ng yumaong DILG Secretary Jessie Robredo. Inaasahang makapagbibigay linaw ito sa pagpapatuloy ng investigasyon ng CAAP o ng Civil Aviation Authority of the Philippines. May report si Julio Segovia. Dadalhin na sa Maynila ngayong Huwebes ang mga bahagi ng bumagsak na Piper Senicang Lula noon ang yumaong si DILG Secretary Jessie Robredo. Mula Masbate, ibabiyahe ang mga nagkahiwa-hiwalay na parte ng eroplano sa Maynila sakay ng barko ng Coast Guard. Kabilang dito ang fuselage, 2 pakpak ng eroplano, makina at iba pang bahagi gaya ng pumalyang locator. Agad daw idediretso ang plane wreckage sa tanggapan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Oras na dumaong na sa Manila South Harbor. Andun masusing susuriin ang makina at malaman kung bakit ito ay hindi gumana o anuman ang kadahilanan na naging sanhinga nitong pagbagsak na eroplano. Sa ngayon, hindi pa masabi ng DOTC kung ipapadala pa ng CAAP ang makina ng eroplano sa ibang bansa gaya ng nauna nilang pahayag. The progress of the investigation will determine whether or not you have to bring the engine outside of the country or you can bring in experts to analyze that. Kasabay nito, patuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga ng CAAP sa mga taong magbibigay linaw sa nangyaring plane crash. Kasama ng salaysay ng AD Robredo na si Police Senior Inspector June Abrasado. Ayon pa sa DOTC, ilang miyembro ng Special Investigation Team ng CAAP ang pumunta sa Cebu para inspeksyonin ng mga eroplano ng Aviator Air na nagmamay-ari ng bumagsak na Piper Senica. Kabahagi na rin ito ang pagsusuri ng mga lisensya at mga papeles ng kanilang mga crew na ginagamit dito sa kumpanya. Ayaw nang idetalye pa ng tagapagsalita ng DOTC ang resulta ng pagbisita ng CAAP sa Aviator Air. Pero ang tiyak, suspendido pa rin daw ang operasyon ng kumpanya. Hanggat hindi natatapos ang investigasyon ng CAAP, may pakiusap ang DOTC. At nananawagan nga po kami mulit-muli sa ating mga kababayan na tigilan ng spekulasyon bagkus hintayin natin ang resulta ng masusing investigasyon. Julio Segovia, GMA News.